Iwasan din po natin na may mababasag na plato, bowl at baso bukas, March 3. Simula umaga hanggang gabi. Iwasan natin ito. Kasi pag may mabasag na gamit natin, baso, plato o bowl, ibig sabihin broken luck. Ibig walang swerte, masisira ang swerte na dapat darating sa pamilya natin. At isa pa dyan ay ang magkakaroon ng gulo ang pamilya. Ito'y sumisimbolo rin na magkakaroon ng lamat at away o pag-aaway sa loob ng pamilya o sa loob ng negosyo o sa loob ng hanap buhay. Kaya iwasan natin na may mababasag na plato, bowl o baso sa ating tahanan. Bukas, maganda, March 3, iwasan muna natin ang magsuot ng itim at puti. Ngayon, kung may magtatanong, Sir Franz, paano yan? Uniform namin. Doctor ako, nurse ako, puti kami. Alright, sige. Kung makaputi man kayo bukas, make sure that your inner wear, yung bra, panty, yung brief, o yung bag accessories ninyo, yung relo ninyo, yung strap ng relo ninyo, dapat hindi black. Bumawi kayo doon sa mga accessories. Okay? So, mas mainam, you wear red na underwear bukas. You wear a bright color na accent. It could be a headband. It could be, also you wear bukas yung mga gold ninyo, ha? Maganda isuot ninyo yung mga gold bracelet, ring, necklace ninyo. Isuot ninyo yan bukas. Okay? Ano ba ang sumisimbolo or ano ba ang sinisimbolo ng pagsusuot ng itim at puti on the Red Lantern Festival? Traditionally kasi, konektado ang kulay puti at itim sa pagluluksa or mourning. Kaya naman, mas mainam magsuot tayo ng mga matitingkad at masasayang kulay tulad ng red, yellow, pink, the happy color, para ito'y sumisimbolo ng gayak, joy, tagumpay, prosperity. So, iwasan natin even just for that day. Alam ko may mga tao talaga na favorite color nila either puti or black. Kaya iwasan lang. Kung hindi naman ito may iwasan dahil ito'y uniform ninyo tulad ng mga estudyante natin, bawi kayo doon sa accessories at sa inner wear ninyo or your underwear.